welcome to our program, Kalam Kayo. De Luna, Present! Herrera, Present! Valera, Present! Handa ba tayo sa school year 2020? Present! Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga lessons para sa iba't ibang antas. Sa government TV, maging sa radyo, mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas! Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. Araw pong muli at atin pong natunghayan ang ating pong infomercial, ang Handang Isip, Handang Bukas. At sabi po nga natin, nung isang araw, nung tayo nag-airing ay abalang-abala ang ating pong mga teachers and officials of the Department of Education dito sa Marinduque sa paghahanda po sa darating nating Division Dry Run, which will be on August 10 to 14. So atin pong hinahanda ang ating pong mga kagamitan para sa darating na pasukan or sa opening of our school year on August 24, 2010. 2020. Ayun. August 24, 2020. Tuloy na tuloy po yan. So, ngayong araw po ay patuloy po ang ating talakayan dahil medyo nakapos tayo ng oras nung isang araw, nung Lunes. So, magbabalik po ang ating pong kasama ngayon, si Ma'am Melanie Mendoza, ang ating Senior Education Program Specialist sa Social Mobilization and Networking under School Governance and Operations Division na pinangungunahan po ng ating Chief Education Program Supervisor, Maria Cecilia S. Manay. Binabati rin po natin ang ating pong syempre tagapamahala, ang ating pong Schools Division Superintendent Dr. LCT Barrios, at ang ating pong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Rafael G. Manalo. Gayon din po ang ating Chief for Curriculum Implementation Division, Ma'am Lani Similia, at lahat po ng section heads, ang ating pong administrative officer, ang ating budget officer, at lahat po ng kasamahan po natin dyan sa SGOD at sa Schools Division Office. So, welcome po, Ma'am Melanie, sa ating pong programang Kaalam Kayo. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ay karugtong ng ating mga napag-usapan nung Lunes, patungkol pa rin sa mga paghahandang kinakailangan kasama ang ating mga magulang, far and foremost, ang ating mga magulang sa gagawin nating mga aktibidades sa pagbubukas ng klase sa August 24. Ayan. So, ngayon po ay ating tatalakayin kung paano ba gagawing lugar ng pagkatuto ang ating mga tahanan. Paano nga po ba? Opo, ito po yung clamor na kung ang mga bata ay mananatili ng another 10 months po sa kanilang mga bahay at hindi sila physical na papasok sa eskwelahan o dating ng opening of classes. So, ang ibig sabihin, ulitin po natin na ang mga bata ay mananatili sa bahay at doon sila mag-aaral. Ngayon, ang isang tanong nga dito, sabi ni Ms. Mides, ay ano nga yung gagawin natin upang yung mga bahay natin ay maging lugar kung saan pwedeng matuto ang ating mga anak dahil sila na maiiwan sa bahay. So, ina-address po natin ang topic na ito sa ating mga mahal na mga magulang na siyang gagabay sa kanilang mga anak para sa kanilang pag-aaral gamit ang sinabi natin nung isang araw na learning modules ang kanilang gagamitin, self-learning modules na 1:1 na ibibigay sa mga bata, depende sa kung anong kanilang grado at saka depende sa subject or asignatura. Yes, okay po. So dahil nga po hindi na natin mapapapunta ang ating mga mag-aaral sa eskwelahan, sila po ay sa bahay na mag-aaral. Ano po ang magiging tungkulin ng ating mga magulang sa bahay? Naku, napakalaking bagay po ang maitutulong ng ating mga magulang.
Dito natin masusubok ang katatagan talaga ng ating mga magulang na maggabay sa kanilang mga anak pagdating sa ganitong klaseng activity. Maliban siyempre dun sa activity nila bilang pangangalaga at bigay ng basic right ng bata na magkaroon ng pamilya, magkaroon ng sa tahanan kung saan siya ay komportable. Ito na po yung karapatan nilang mapapag-aral na dahil sa COVID-19 pandemic na sila makapunta sa school, ay dito lang sila sa kanilang bahay. Ang gagawin ng magulang, unang-una ay maglaan po ng space dun sa ating bahay na gagawin nating lugar, eksklusibong lugar ng bata sa kanyang tahanan kung saan siya ay mag-aaral. So dapat po may etong ating lugar na ibibigay ay komportable, lagyan natin ng lamesa at upuan, angkop dun sa bata. Tapos siguruhin na yung space na yon ay hindi walang distraction, malayo sa ingay, malayo sa hindi magandang amoy, at siyempre malinis at maayos yung kanyang space. Paano naman daw po kung maliit lang yung space? Pwede naman din pong gawing space niya yon, kahit na one room affair yan sa iba nating mga pamilya na medyo may kaliitan ang bahay. Pero magagawa ng paraan, kung sabi nga gagawa ng paraan. Oo nga, kasi dito sa ating probinsya, alam nyo naman, hindi lahat ng mag-aaral o ng pamilya malaki ang espasyo ng bahay. Karamihan nga sa ating nasa medyo remote areas yun ngang one room affair. Pero sabi nga natin, pwede naman nating i-convert yung kumbaga tulugan sa gabi, di sa umaga naman ay aralan ng ating anak. Oo. Tama po yun. Okay, so yun nga, sabi ni ma'am, ilayo sa mga ingay. Sabi nga nung ating discussion the other day is, minsan kasi may mga kapitbahay na malalakas magpatunog ng radyo. So, siguro dadaan naman natin yan sa magandang usapan. Ano po? Yan. As post, meron tayong, ang mga mag-aaral ay turuan daw magligpit ng kanilang kagamitan na ginamit sa pag-aaral. Tama po ba, Ma'am Lai? So, although dito muna tayo sa kung ano yung mga kailangan pa at hindi kailangan ng bata dun sa space niya. Dapat daw ay ilayo natin yung mga gamit na kung saan sila ay pwedeng ma-distract, kagaya ng TV, ng mga gadget at laruan. So ngayon po, napansin natin ang ating mga bata dahil dyan sa lockdown mula pa noong Marso, nakatutok na lang lagi sa kanilang mga gadgets. Lagi na lang silang gumagamit ng gadgets nila. At this point, kapag nag-start na po ang klase, medyo limitahan na natin o lilimitahan na natin ang paggamit ng gadget ng mga bata. Pero kung sa pagkakataon na kakailanganin ng bata ang kanyang gadget para sa pag-research ng mga supplemental na information tungkol dun sa kanyang pinag-aaralan, lalo ng ating mga secondary at senior high schools, sila ay mas independent na at alam nila kung anong sinesearch nila sa internet. So bibigyan din po natin sila ng pagkakataon at yun nga po sa ating nabasa, kung bibigyan natin sila ng papagamitin natin sila ng gadget para dun sinasabi nilang sila magre-research, bibigyan daw po natin sila ng oras at sabihin ipaunawa na okay, 20 minutes yan ang time mo para yan ay hanapin. So, kausapin na po natin ang ating mga anak pagdating na bago pa dumating ang August 24 para ito'y nalilinaw na po sa kanila. Okay, importante talaga yung open communication po sa ating magulang at sa mag-aaral. So, ang isang tip pa po sa ating mga magulang ay hayaan daw po natin ang mga bata na gawing personalized yung binigay nating espasyo sa kanya. Bigyan natin siya ng laya na ayusin at lagyan ng mga dekorasyon ng kanyang sariling space because that would be his space or her space for the next 10 months. Siyempre, yung sinasabi natin na kung maliit yung lugar, ipusin muna natin ito sa pansamantala upang maging lugar ng tulugan. Pero hayaan natin po silang ayusin ang kanilang space kung anong ayos at dekorasyon ang kanilang gusto. Para sa ganitong paraan, mas nabibigyan natin ng laya ang bata at
mas nagbibigay ng inspirasyon sa kanya na siya ay mag-aral kung gusto niya yung lugar kung nasaan siya. Yan daw po ang sabi ng mga experts. Para komportable siya, maganda ang flow of thoughts kapag comfortable siya doon sa kanyang space for learning. Okay, so opo, at saka ito pa po ang isang tip sa ating mga magulang na bago mag-umpisa ang klase, ang pasukan, dapat ay naihanda na natin ang kanilang mga gamit. May mga magulang po nagtatanong kung bibili pa raw ba ulit ng mga notebooks, papel, lapis. Ito po ay kalakip na napag-usapan na natin sa mga school heads na gabayan ang kanilang mga guro na magbigay ng listahan ng mga dapat na i-prepare na gamit. Kasi yung iba, gagamit ng tinatawag nating portfolio. So, para alam din ng magulang kung ano yung kanilang ihahanda. Ayan, so may panahon pa po tayong maghanda ng mga kagamitan ng ating mga anak. August 24 pa naman po ang ating pasukan. So, medyo maghanda-handa na po tayo, konti-konti ihanda na po natin ang ating mga anak at ang mga kagamitan nilang gagamitin. Opo, yun po ang maganda nating magawa kasi kung kulang-kulang ang bata, gawin natin pa rin silang excited katulad ng mga unang na physical silang pumapasok, nagpapabili agad ang mga bata bago mag-opening ang klase. Pag malapit ng pasukan, nanghihingi na sa nanay at tatay ng bibilhing mga bagong gamit. Siguro, bigyan pa rin natin sila ng pagkakataon na maramdaman yun kahit na sila ay nasa bahay lang. Sa bahay lang sila mag-aaral. So, gawin natin silang excited. Papiliin natin kung anong gagamitin mga notebooks na design na gusto, yung mga something like that. Kasi nalala ko ako'y bata gusto ko para ma-inspire ako, gusto ko artistang paborito ko yung notebook ko. Yes. Parang yung ganun po, bigyan pa rin natin sila ng pagkakataon na maging excited. Tapos favorite colors. Mga favorite colors, opo, yung mga ganyan. Sa isa pa pong tip na ang sabi po ay magbalangkas na po tayo ng mga panuntunan o yung rules and responsibilities sa bahay para sa ating mga bata. So, huwag natin po rin kakalimutan yung mga soft skills na pwede nating maituro. Katulad nung sabi ni Mama Ed kanina na turuan silang magligpit. Pagkatapos paggising ay ligpit ang pinaghigaan. So, bibigyan po natin sila ng schedule. Tapos itong schedule na to, dahil araw-araw niyang gagawin, magiging routine na hindi na parang hindi tayo nag-i-impose. We just have to make them feel na kailangan itong gawin, hindi dahil ini-impose natin yung binigay natin na schedule. So halimbawa po, bigyan natin sila ng time kung kailan sila gagawa ng mga gawaing bahay, mag-exercise at kailan sila mag-aaral. Meron po kasi tayong kalakip na tinatawag na class schedule. So doon po tayo magbabase sa class schedule. Ano po yung class schedule? Para din po siyang pumasok sa school. Na pagising niya sa umaga, first parang pag sinabing sa school halimbawa ay ang first subject ay 7 o'clock. 7 o'clock dapat andun na siya sa kanyang space at nag-uumpisa na siyang mag-aral. Depende dun sa binigay na schedule kung anong subject ang gagawin niya sa oras na yon. Pero meron po tayong isang tanong. Paano kung walang magagabay sa bata sa umaga dahil ang kanyang magulang ay maalis ng bahay, nagtitinda-tinda, walang kasama sa bahay? Maaari naman po kayong mag-adjust. Pag-uusapan po ng ating mga bata kung kailan yung oras na sila ay pwede nating magabayan. So medyo talagang adjustment na kailangan nating gawin. Tayo yung nagtrabaho maghapon, pagdating ng gabi talagang magtuturo or maggagabay pa tayo sa bata para siya ay matuto doon sa kanyang module. Meanwhile, habang iniiwan natin ang bata sa bahay, pinuumpisahan na po natin siyang gumawa ng mga kaya niyang gawin na with minimal supervision. Para yung mga aralin na hindi nagawa ng bata, siya yung pag-aaralan natin sa hapon or sa gabi. So, talagang adjustment po ang kakailanganin ng ating mga magulang para dito. At yan ay, kumbaga, inevitable. Hindi natin pwedeng maiwasan. Very challenging. Very challenging ang scheduling natin sa ating so, yung schedule na ginawa natin, ang sabi ng eksperto, sabi doon sa nabasa ko, habang ginagawa niyo yung schedule, nakabase doon sa kanyang class schedule, yung magiging
routine niya for everyday, dapat daw kaharap natin yung bata na, ito ang gagawin mo sa oras na to na ikaw ay bakante, ito i-adjust natin ito kung kailangan i-adjust. Yung mga ganun po, bigyan po natin sila ng laya din na mag-decide ano yung gusto nila sa oras na yon. Yun daw po. Okay, tapos yung daw schedule na ginawa, ay ilagay daw po natin. Ang COVID talaga meron ding positive effect, ano? Yes po. Yung nga po minsan yung naiisip ko, pag ganitong medyo nahihirapan na, nararatel na sa kung paano ito ipiprepare, sabi ko sa sarili ko siguro habang bago matulog, bakit yan? Karaniwan ng maganda ang reward, madali ito, lalo na sa medyo bata-bata, yung mga grades. Mga kinder, lagyan natin daw po ng star. Bili din daw kita ng star na kapag nagawa niya ito, bigyan natin din siya. Gawin nung normal ang routine, tulad ng sila ay physical pang pumapasok. At doon sa schedule po ay meron ding recess at merong tanghalian. At ganun din po, magre-recess pa rin sila sa oras ng recess. Ayan, tuwa-tuwa yung nakikinig. Kaya ayan po, May ipaganda recess pala. sila ng masustansyang pagkain. Nung natin siyang, ay sige, wala na silang pasok, libre na ako sa pabaon, hindi na ako magbibigyan ng baon. Tipid. So kung basically hindi po maihinto yung pagbibigyan ng baon kasi paghahanda pa rin po natin sila ng masustansyang pagkain. Binibili this time, mas mababantayan natin yung pinakinakain ng ating mga bata during recess dahil tayo ang personal na maghahanda. Maano bang nilagang kamote, nilagang saging, nilagang balinghoy, o yung mga ganyan po Matutuwa sa atin ang mga taga-nutrition kasi we're promoting our own crops. Ipagawa sila ng porridge. Porridge. Sa umaga. Nilagyan ng isang hita ng manok. Aba, maganda na merienda. Nakaraniwang hindi yan ang kinakain ng ating mga bata kapag nasa Pag pumapasok school. sila, right? Hindi naman mababantayan ng teacher kung ano yung binibili niya sa recess kasi pag lumabas siya ng school, wala na. hindi niya alam kung ano binili niya. Tsaka mahirap po kasi mag-aral ang mga bata kapag gutom at kumakalam ang tiyan. Tama po. Isa po yan sa ating mga kaya nga ini-encourage natin ang
mga guro. Habang nagkakaroon kayo ng learning session with your kids, with your children, pwede naman po tayo makipag-usap sa teacher na kung meron tayong mga hindi nauunawaan. Kaya nga po, ang sabi natin ay yung pagkakaroon natin ng basic na telepono ay hindi naman po siguro ganong kabigatan na hindi, at saka hindi po kino-compel ang lahat ng magulang o ang mga magulang na bumili kung talagang hindi sila bibili. Pero, siyempre, walang unawa sa ating mga anak. Yeah. So, ang una pong tip, ay gabayan lamang daw po natin ang mga bata. Huwag po natin silang kunin at tayo na yung magawa. Karaniwan pag naiinis na tayo at natatamad na yung bata, huwag daw po nating apilitin kapag ganito na ang sitwasyon. Nagbalintok na yung bata at si Lola na ang gumawa ng kanyang assignment. Kaya ayan. Yan. Meron din tayong natututunan sa ating mga pagkakamali. Okay po. Gumawa din daw po tayo ng komunikasyon nga sa guro ng ating mag-aaral. Yung sinasabi natin kanina na kahit basic cellphone, sana ay meron tayo.
Bigyan din daw po ang pakikipagtalastasan sa kapwa niya mag-aaral. Bigyan din daw po natin sila ng time. Yan po ay very common po sa secondary at saka sa senior high school na sila yung nag-uusap. Marunong po ang Tama. ating po mga anak, lalo na sa senior high school at secondary, yan po ay nag-peer teaching sa kanilang school. By the way Sila. po pala, muntik natin makalimutan, ang module po ay hindi na bago sa ating mga anak. Meron na rin po silang module na ginagamit sa school. So hindi ito bago. Yun ang pagkakaiba lang po doon sa module nila sa school. Diyan ang kanilang guro para sila ay gabayan doon sa module nila. Kaya ito, ang wala lang ay siguro. Pero yung itsuran, ang mukha at kung paano gawin ang module ay at saka yung moralidad na kailangan na matutunan ng bata ay responsibility ng ating mga adults. So, being adult members of the community, ano ang pwede nating ma-share? Ano po? Hindi lang laging hugot, may share din. Ano po? Share. Share. Oo. Siyempre, para lahat tayo ay we take part. Kumbaga, yung ating po mga budget na nakalaan para sa ibang bagay ay yan po ay kinonvert at yung replace on Saturdays. Okay po. So, papatuloy natin, Ma'am Lai. Okay po. Isa pa pong namin nahihingi na tulong, siguro po ay ito ay dun sa mga tinatawag natin na feeder barangays. Ang ibig sabihin po ng feeder barangay, kung yung isang school, halimbawa ay school ng Nara Elementary School ay nasa isang barangay, yung mga batang nag-aaral sa school, Nara Elementary School na kanugnog, galing sa mga kanugnog na barangay, ang mga barangay na yung tinatawag natin na feeder schools. Feeder schools, yes. So, kung saan po nakalocate yung school, siyempre, sa loob ng 10 buwan, mauunawaan natin na hindi ito papasukin madalas ng ating mga teachers. So, ang inaalala po namin ay baka sa susunod na pagbalik nila doon ay ahas na yung kanilang nasasalubong sa daan, sa gate. So, ang importante po siguro, isa pa nating pwedeng ma-share ay yung pagpapalinis ng ating mga eskwela. Importanteng gamit sa pagprint ng modules kundi ng worksheets and activity sheets. Ang maalala ko lang, Ma'am Lai, ang MOOE po ba ay pare-parehas ang bawat eskwelahan? Hindi po. Mas maliit na eskwelahan, mas maliit. Ng mga kabataan ay kumbaga andon, nakikita po nila. So, nagbibigay na lamang po sila even if we're not asking for it. They know already that the children need yung mga ganong gamit sa pag-aaral. So, maraming pong salamat. Opo. Yung pong ating MOOE kasi ay gagamitin nila sa pagpiprint ng kanilang mga localized work.